Hello mga mare, samahan niyo nga ulit ako for today's mini vlog. Naglinis nga ako kahapon ng bahay at gabi na nga din ako natapos kaya hindi na nga ako nakapaghugas ng mga pinagkainan namin kagabi. Nag-ayos-ayos na nga ulit ako ng mga gamit dito sa bahay tapos meron nga kaming drawer dito sa salas na inilipat ko na nga ulit sa kwarto. Ganito talaga tayo mga nanay no, hindi talaga tayo mapakali at ang mga gamit talaga sa bahay ay hindi alam kung saan talaga itatayo dahil pauli-uli talaga at palipat-lipat. Yung mga upuan nga namin nakailang lipat na nga din ako. Sabi nga ng asawa ko baka daw ang ref namin sa susunod ay nasa kwarto na. Ganoon naman talaga tayo mga nanay, naghahanap talaga tayo kung saan tayo mas komportable at makakakilos ng ayos dito sa bahay lalo na't hindi naman kalakihan ang bahay. Habang naghuhugas nga ako ng mga pinggan kanina ay iniwan ko lang ang batang maliit sa crib at pinatitingnan-tingnan ko na nga lang kay ate. Hindi nga pumasok si ate dahil masama nga ang pakiramdam niya pero hindi ko naman siya pinag-aalaga ng bata bali pinapatingnan-tingnan ko nga lang sa kanya. Tapos ayun sa kaligitnaan nga ng paghuhugas ko ng mga pinggan ay nagligalig na nga ang batang maliit kaya kinuha ko nga muna siya at iniwan ko nga muna mga hugasin ko. Dahil basta inaantok na ang batang maliit ay magliligalig na nga yun, kaya hinihili ko nga muna dahil busog pa din naman siya at maya-maya nga lang ay nakatulog na din. At nang mapatulog ko na nga ulit ay bumalik na nga ulit ako dito sa kusina para nga tapusin ang ginagawa ko at magluluto na nga din ako para sa tanghalian namin. Inihanda ko nga muna ang lulutuin kong ulam pati na nga din ang mga rekado ay inihanda ko na din pagkatapos ay munti ko pa nga makalimutang magsaing. Dapat talaga nauuna palagi ang pagsasaing bago nga pagluluto ng ulam. Sa tuwing nagsasaing talaga ako, palagi ako naglalagay ng suka para matagal mapanis ang kanin. Nung hindi pa nga ako kumikilos-kilos dito sa bahay, nako ang dami talagang nasasayang na kanin dahil hindi nga sila naglalagay ng suka at napapanis nga yun kinabukasan. Dahil ako talaga nang hihinayang talaga ako sa kanin, lalo na nakikita ko ang dami-daming napapanis. Pagkasalang ko nga ng sinaing, ay naggisa na nga ako nitong sibuyas, bawang at luya dahil magtitinola nga ako ng manok. At habang nagluluto ako, magsasalang naman ako ng mainit na tubig para nga sa panligo ng batang maliit. At syempre habang inaantay ko nga na uminit ang pinapakulo kong tubig, ay nagwalis nga muna ako dito sa may garahe namin. Unti-unti ko na nga ding inihahanda mga gagamitin ko sa panligo ng batang maliit. Tapos maya-maya nga, ay tiningnan ko nga itong niluluto ko at tinikman ko kung may lasa na. At nang may lasa na, ay inilagay ko na nga itong dahon ng malunggay. Tapos dito naman sa kabila, ay nagsalang na ako ng kawali dahil ipiprito ko nga din itong tilapia. At nang kumulo na ang mainit na tubig, inilagyan ko na nga itong tubig na panligo ng batang maliit para nga mapaliguan ko na siya habang piniprito ko ang tilapia. Hininaan ko lang naman ang apoy dahil madali lang naman ako magpaligo dito sa batang maliit. Ganito talaga tayong mga nanay, no? Multitasking talaga tayo at wala talaga tayong sasayanging oras basta meron tayong ginagawa at kaya-kaya talaga natin pagsabayin ang mga gawaing bahay. Pagkatapos ko nga paliguan itong batang maliit ay naluto na nga din ang tilapia at niliguan ko na nga din itong toddler ko. O paano mga mare, hanggang dito na nga lang ulit for today's vlog.